Amen. Okay, handa po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Sa kasalukuyan, ang ating tagapagsalita ay nag-aaral sa Acts Bible School, our very own Elder Eman Castillo. Kagalakan po at pagpapala ang makatayo dito sa unahan. At para lang po alam niyo po, ako po'y nagpapasalamat ng taos-puso sa inyo pong mga pagpapalakas ng loob, pagpananalangin. Nakakapagpagaan po yon yung approach niyo po ng ang maging lingkod ng God bless sa inyong preparation. Ikaw ay naisip namin, nanalangin kami para sa inyo. So, salamat po. At ako po'y nagagalak sa pagkakataong makapaglingkod sa Kanya. Maraming salamat po sa Tanawan Bible Church. Sa aking asawa, salamat sa pananalangin. Bagamat siya yung unang kritiko at commentator after the preaching, ay salamat pa din po. Ang atin po ay kay Diyos na kinikilala kung kumikilos sa umagang ito. Ang atin pong Diyos ay mataas. Siya po'y makapangyarihan sa lahat. Bukod tangi. Walang kayang pumantay sa Kanya. Walang papalit sa Kanya. Walang kayang humigit sa Kanya. At ito pong Diyos na ito ay Diyos na tumatawag ng Kanyang lingkod. Diyos na nagsusugo ng magpapahayag ng Kanyang mabuting balita. At ito po ang ating tema sa umagang ito. Called and Sent. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang text na atin pong pag-aaralan sa umagang ito. Matutunghayan natin ito sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, talatang 7 hanggang 13 ng Kabanata 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pinagaling. Tayo po ay manatiling nakatayo manalangin po tayo bilang pasimula. O dakilang Diyos, salamat po sa inyo pong biyaya na kayo po ang Diyos na tumatawag at nagsusugo ng magpapahayag ng mabuting balita. Kami po ay humiling sa inyo ng karunungan at atensyon. Ang aming pong atensyon ay ituon namin dito sa pag-aaral ng iyong mga salita. Humiling din po kami, Panginoong Diyos, ng kagalakan sa aming pong paglilingkod, na ang aming pong tuon ay sa aming Panginoong Jesus lamang, the author and the perfecter of our faith. Salamat po sa pangalan at sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Amen. Makakupo na po tayo. Para po sa kaalaman ng lahat, tayo po ay nasa isang taong pag-aaral ng tema na 2026 theme, Serve God, Serve Others. At nasa patatlong buwan na po tayo. Kaya nadaanan natin yung mga topic kagaya ng Serve like Jesus, Serve God faithfully with sincerity, Serve God with all your heart, Serving others is not overlooked, at marami pang iba. At tatapatin ko po kayo, ako po'y nagkaroon ng conversation kay Pastor Ed. Sabi ko sa kanya, Pastor, bakit hindi love God, love others? Mas familiar, mas madaling matandaan.
mas nakapapakinggan natin. Sabi ni Pastor Ed sa akin, Eman, panahon na para umaksyon sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Marami ng beses na ipinahayag ang katotohanan that if we love God, we will serve God. Pero ngayon ating i-emphasize na ang tunay na nakakilala sa Panginoong Jesus ay maglilingkod sa Kanya at sa kapwa. Huwag nga lang po nating mamaliin. Baka po ang isip natin, kapag ka naglilingkod ang ating kapatid o ang ating kapwa, for sure, mahal niya ang Diyos. Hindi naman po yun yung magiging magiging isipin. Baka kasi mapunta yun sa hypocrisy na kahit anong ginagawang paglilingkod, ay ayos yan si kapatid, walang problema yan. Sa iba pong pagkakataon na pag-aaral yon, ang sinasabi po natin, ang totoo, ang tunay na may pagkakilala sa ating Panginoong Jesus ay maglilingkod sa Kanya. Ay maglilingkod sa kapwa. Dalawa pong tagapakinig sa umagang ito, nagamit bilang isang intro. Maaring kayo ay tagapaglingkod o maaring kayo ay naglilingkod. At sa 3 buwan na pag-aaral, marahil ang ilan sa atin ay parang nagiging predictable na yung tatakbuhin ng mensahe. Parang alam na natin kung saan tutungo ito. Nakakaumay, nakakaburyo. Pero ako, naniniwala po ako na kumikilos ang ating Diyos. Na may mga ilan sa atin na nagsisimula na humahakbang na nagsusuri ng kanilang sarili para magtanong, ano yung pwede kong iambag sa iglesia? Ano yung pwede kong gampanan bilang bahagi ng katawan ng Diyos? Ito po ang proposisyon na i-a-appel ako po sa inyo sa umagang ito. Ang tunay na alagad ni Jesus na nakatanggap ng Ebanghelyo ay nagpapahayag ng Ebanghelyo, ang mabuting balita. Ang tunay, ibig sabihin hindi yung peke, hindi yung ginagawang biro lang ang mga bagay-bagay. Yung totoong alagad ni Jesus na nakatanggap, nakaunawa ng mabuting balita na tanging siya lang ang daan ng kaligtasan, antimano, automatic, natural na ilalabas, ipapahayag ang kanyang mabuting balita. At to ay ang kanyang paglilingkod. Ang text po na inaaral natin, nabinasa natin, ay nasa Marcos chapter 6, kaunting background lang po. Ang Marcos chapter 6 po ay isinulat ni John Mark. Si John Mark po ay kasama ni Peter. Ay, mas kilala po natin si Peter bilang disciple, one of the 12 disciples of Jesus Christ. At sa maraming missionary journey ni Peter, kasama si John Mark, maraming beses na nagpapatotoo si Peter ng life, works, ministry, and mission ng ating Panginoong Jesus. And if we compare po sa iba pong gospel writers, si John Mark po, yung pinaka-maagang nagsulat sa lahat ng gospel writers, siya yung pinaka-nauna. Meron ding pag-aaral na siya din yung ang focus niya yung deeds of Jesus Christ, yung ministry niya, yung pagiging servant niya. Sabi niya sa Mark chapter 10, the Son of Man came to the earth to serve and not to serve. Basahin po natin itong, yan. Ito po yung dadaanan po nating 3 pangunahing puntos sa umagang ito. Una, ang katotohanan na makapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, ano yung instruction, ano yung bilin ng ating Panginoong Jesus. At patatlo, the message of Jesus Christ. We aim to really understood what it meant to be called and to be sent out by our Lord Jesus Christ. Simulan po natin. The authority of Jesus. Pa-assist po. Ayan. Verse 7.
Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga kanayunan at nagturo sa mga tao. Tinawag niya ang 12 alagad at isinugo ng dala-dalawa. Binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Ang una pong salita doon ay pagkatapos. Ano ba yung nangyari bago ang talata na ito? Ang nangyari po sa mga naunang talata, the preceding verse, ito ang ating Panginoong Jesus, nalalaman na maraming nakakabalita ng kanyang ministry. At ang punto na ito, tumungo siya sa sarili niyang bayan, ang Nazareth. So, isang kilalang tagapagturo sa bumalik ng kanyang sariling bayan, anong ine-expect natin? I-welcome natin siya. We must be proud of this man. Atin yan. Pero hindi. He was rejected by his hometown. Yan yung karpintero eh. Yan yung anak ng karpintero. Kita ko yung lumaki. So after that, instead na, sige, wag na nating ipahayag ang mabuting balita sa kanila. Ito ang ating Panginoong Jesus, tinawag niya ang 12 alagad at sinugo. Ang, nakalagay dyan, dala-dalawa. Dahil po, Jesus, being very familiar sa Ecclesiastes chapter 4, 2 is better than 1. And yung sa Exodus po na sinabi na ang dalawang tagpapatotoo ay mapanghahawakan ang kanilang mga itinuturo. Yan. Tinawag niya ang 12 alagad. Kumbaga, ito na yung coach. Sabi niya, halika dito. Ito yung game plan. Ito yung gagawin natin. Ito yung strategy natin. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Mark chapter 1, Mark chapter 2, Mark chapter 3, Mark chapter 4, Mark chapter 5, ang ating pong mga kasamang alagad ng ating Panginoong Jesus, they don't have a main role. Lagi lang silang tagahanga. Lagi lang silang, wow, ang ganda ng ginawa mo, aming Panginoong Jesus, nakakamangha. Tagabit-bit ng dala-dala, o kung ano man. Pero this time po, sa text na atin pong babasahin, ito na yung main role nila. Nakita nila kung gaanong makapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Nakita ng mga alagad kung paanong our Lord Jesus Christ have the authority over the nature. Our Lord Jesus Christ have the authority over sickness. His authority in teaching, sa pagturo. His authority above all, na magpatawad ng kasalanan. Namalas ito ng mga alagad at nakita nila kung papaano nag-minister ang ating Panginoong Jesus para sa mga tao. Basahin ko lang po His authority over nature. Siya'y gumising, sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, tumahimik ka, pumayapa ka, humimpil ang hangin at nagkaroon ng lubhang katahimikan. His authority over sickness. Mark 1 verse 34. Pinagaling niya ang maraming may iba't ibang karamdaman, nagpalayas ng maraming demonyo, at hindi niya pinahintulutang magsalita ang mga demonyo, sapagkat siya'y kanilang kilala. Mark 1 verse 22, His authority in teaching. At sila'y nangagtaka sa kanyang pagtuturo, sapagkat siya'y nagtuturo sa kanila ng may kapamahalaan at hindi gaya ng mga eskriba. His authority in forgiveness of sins. Ngunit upang inyong malaman na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, sa iyo ko sinasabi, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Ang gusto ko pong ipunto sa inyo sa pagkakataon na ito, makatawid po ang mensahe na makapangyarihan ang nagsusugo at tumatawag sa atin. This is the paradox in Christianity po. Huwag po nating iisantabi the supremacy of our God. Yes po, He is humble.
His humility, and His humbleness. But on the other side, He has a divine authority. He is over all and above all. Ito yung dalawang, ang tawag nila dito, dalawang contradicting pero precisely, accurately, pinapakilala kung sino ang character ng ating Panginoong Jesus. He is the lion and He is the lamb. He is a king and He is also the servant. He is the Alpha and Omega. He is the great high priest and the great sacrifice. He is fully God and fully man. Ang problema, our predicament, masyadong naiisantabi ang pagiging makapangyarihan ng ating tagapagsugo. Kasi ganito yan. Hindi talaga ako para dyan sa gawain na yan. Hindi kasi ako capable sa ministry or mission na yan. Kasi kadadating mo lang dito sa church. Wala tayong training materials, wala tayong training resources, experience. Kasi ganito, busy kami. Marami kaming dapat pagkaabalahan sa trabaho, sa pamilya, sa negosyo, sa eskwelahan. Ang dami nating pwedeng ilistang excuses, Pero lahat ng yan, wala yang negatiting sa totoong dapat nating tingnan. Makapangyarihan ang Diyos na nagsugo sa atin. Ang tanong, kinikilala ba natin talaga ang pagiging makapangyarihan ng Diyos? O mas tayo dun sa punto na, hindi, kailangan kong unahin to. Ito muna. Marami tayong kaabalahan sa mundong ito na hindi natin na ipapa-priority ang pinakamahalaga sa lahat, ang gawain para sa Diyos, ang gawain ng ating Panginoong Jesus, at ang kanyang misyon na ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Pagkatapos nating matunghayan ang authority of our Lord Jesus Christ, over creation, in His authority in teaching, His authority in forgiveness. Naanyayahan ko po kayong tingnan naman itong sunod na punto. Ano yung panuto? Sa school, Ano yung sa school Ano yung panuto, tuntunin, habilin ng nagsugong makapangyarihan sa lahat? Ito ang kanyang mga bilin. Huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglalakbay. Pagkain, balutan, o pera. Maliban sa isang tungkod. Magsuot kayo ng sandalyas, pero huwag kayong magdala ng bisan. Kapag dumating kayo sa isang bayan, manatili kayo sa tahanang nagpatuloy sa inyo hanggang sa pag-alis ninyo sa lugar na iyon. At kung may lugar na ayaw kayong tanggapin, ayaw kayong pakinggan, ipagpag niyo ang alikabok sa inyong mga paa sa pag-alis ninyo bilang babala laban sa kanila. Ang kukunin po natin dito ay hindi yung mismong kung ano yung pagkakautos ng ating Panginoong Jesus, specifically para sa 12 disciples. Nangyari po ito na 1960s. May mga grupo ng kuno, sabi nila, dadala kami ng tungkod, magpapalibot-libot kami, wala kaming ibang dala. Pero they applied the descriptive text ng ating Panginoong Jesus. Ginawa nilang prescripted. Ngani. Hindi ngani ganoon. Hindi yun ang kukuhanin natin doon. Ang kukunin natin dito, yung prinsipyo ng instruction ng ating Panginoong Jesus. At dalawang bagay. Una, dependence on God's provision. Pagtitiwala sa provision ng Diyos. Ito ang kanyang mga bilin. Huwag kayong magdala ng anuman. Napatanong ako. Ano yung mga bagay na kung saan ang isip natin, yun ang dapat nating dala-dala sa pagmimisyon, sa pag-minister, na nagiging dahilan
para maging hadlang sa pagpapatuloy ng gawain ng Diyos. Ang prinsipyong itinuturo dito ay dependency sa ating Diyos. Sinabi sa kanya mga salita, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Juan, Kabanata 15, talatang 5. Tayo ay dedepende sa Kanya. Siya na tumawag, siya na nagsugo, siya na magsusustain ng atin pong mga pangangailangan sa ministry. Actually, this is the simplicity of the message. Na, yun ang tuon natin, yung simple, hindi yung pagiging, ano ba yung pagpapabongga ng programa para sa Panginoon. Ano ba yung mas mag-attract para sa mga outsider dito sa lugar natin. Hindi yan ang mensahe. Hindi yan ang tuon. Ang tuon natin dapat, tayo ay manangan sa probisyon ng mayamang Diyos na kahit kailan hindi nagbigo sa kanyang mga lingkod. Ang daming patotoo ng mga lingkod ng Diyos kung paanong sila ay dumanas ng ganito kahirap na sitwasyon, pero sa dulo, God is glorified, God be magnified, nag-provide ang Diyos. You want to have that? Gusto niyo po ng ganong testimony? Sumunod po tayo sa ating Diyos. 2 Corinthians 12 verse 9. My grace is sufficient for you. Bukod dun sa dependency, simplicity, itinuturo din dito yung mobility. Kailangan nilang magpalipat-lipat. Kailangan nilang humanap ng iba pang pagpapahayagan ng mensahe ng Diyos. Titingnan natin po dito. Ang pangalawang prinsipyo na ating makukuha ay ang pagtuon, pag-focus sa tungkulin ng pagpapahayag. Kapag dumating kayo sa isang bayan, manatili kayo sa tahanang nagpatuloy sa inyo. During Jesus' time po, naging Jewish custom na ang mga naisugo ay talagang hospitable yung mga tumatanggap sa kanila. At umabot na sa punto na inabuso na ng mga sinugo. Dapat dito, ang sinasabi po dito, atin namang irespeto yung mga nagbubukal ng yung kanilang pagtulong sa mga lingkod ng Diyos. Sabi dito, manatili kayo sa tahanang nagpatuloy sa inyo hanggang sa pag-alis ninyo sa lugar na yon. Pagpasalamat natin yung mga tao na tumutulong sa mga lingkod ng Diyos. Pero dun sa pangalawa, ang sabi ay, kung may lugar na ayaw kayong tanggapin at ayaw kayong pakinggan, ipagpag nyo ang alikabok ng inyong mga paa sa pag-alis ninyo bilang babala laban sa kanila. Marahil ang mga disciple nagtanong sa ating Panginoong Jesus, so Lord, yung pong pag-reject po sa inyo ng mga taga Nazareth, ganun po ba? So Lord, ito pong mga tao na to na amin pong binahaginan, inyo pong binahaginan ng mensahe ng kaligtasan, pagsisisi, ganito po ba ang gagawin natin? Ito pong pagpapagpag ng alikabok ay isang Jewish practice na kapag ka po sila ay pupunta, tutungo sa mga lugar ng mga hintil, pagbalik nila, bago sila bumalik, ipapagpag nila ang alikabok sa kanilang mga paa. Ibig sabihin, they are clean again. Ang tuon po kasi ay kung ano yung ipapahayag. Kung ano yung mensahe. Hindi kung ano yung response ng mga tao. We have this tendency na masyado tayong ma-offend kapag tayong nagpapahayag ng mabuting balita. Pero mga kapatid, take heart, be courageous. Pagpatuloy po tayo sa kabila ng mga rejection, sa kabila ng hindi pagtanggap, sa kabila ng hindi pakikinig. The problem is not the message, the problem is not the messenger, the problem is the corrupted heart. Na
ano tayo we are dead spiritually. Kaya hindi natin kayang tumugon sa ating Diyos at kaawaan natin sila. Sa pamamagitan ng biyaya at awa ng Diyos, yun lang ang magiging paraan upang maibukas ang kanilang mga spiritual na mata at puso sa pangangailangan ng kaligtasan. So, we saw po yung authority ng ating Panginoong Hesus, and we saw the instruction of Jesus Christ. Sa huli po, makikita natin what's the message of our Lord Jesus Christ. Ay yung pinaka-main agenda. But before that, I am privileged to share with you po, pa-share po, yan. Medyo maliit. Pero gusto ko pong ipaalala sa pagkakataon na ito. Wala na tayong visual nito. Ito yung TBC vision. Train, send, and support missionaries to the unreached people groups. Unite, equip, and mobilize through small group strategy. Nais ko po kayong imbitahan sa vision na ito. Ibig sabihin, ito yung tanawin na tinatanaw ng Tanawan Bible Church. Na tayo ay mag-train, mag-send, magsusuporta ng mga missionary to the unreached people group. Tayo ay magiging isa, pagbubuklod-buklod, pagiging equip. We do our best to be equipped sa pagkikibahagi ng mga small group. Ito ang vision natin. Kakasama ba tayong tumitingin sa vision na to? O is just a piece of paper na ipinasa sa SEC, okay na? Hindi. Tinatayuan dapat to. Pinagsasama-sama nating kakasundo-an. Ito po, hindi ko makita. TBC Amended Bylaws, page 5, paragraph 2. Seek the salvation of our relatives and acquaintances. Conduct ourselves carefully in the word. Be just in our dealings, faithful in responsibilities, and good example in our behavior. Avoid, pakibasa po. Ayan sinabi po natin yan. Harmful talk against one another. Kung gusto nyo po ng soft copy, we can share it to you para nare-review nyo po. Ito ang atin pong bylaws. Ito ang atin pong pinagkasunduan. Nasaan po kayo? Sa pagbabahagi ng mensahe ng ating Panginoong Hesus. Kaya umalis ang 12 alagad at nangaral sa mga tao na dapat silang magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo at pinahira ng langis ang mga may sakit at pinagaling. Ito po ang mensahe. The message of the gospel. Repentance. Same message na pinapahayag sa atin noon ni Pastor Jerry, Pastor Dan, Pastor Ed, Pastor Dave, Pastor Echo, of all the elders ng TBC. Hindi nagbago ang mensahe ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. At ang repentance, hindi yan yung one time, big time na sobrang iyak, kala mo durog na durog. Hindi yan yung repentance. Ang repentance is continually, daily, repenting our sins and believing in the salvation work of our Lord Jesus Christ. Romans 12 verse 2, magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Repentance is the appropriate response sa gospel of our Lord Jesus Christ. And obedience, kung kanina yung pagsisisi at pagtalikod ng kasalanan, yan yung tugon natin, ang fruit naman ito, ang evidence ng kaligtasan ay ang pagsunod sa ating Diyos. Pagtigil sa pagsasabi ng mga masasama sa kapatid. Gossip. Pagtigil sa pagsuporta sa same-sex marriage. Pagtigil
sa immorality, premarital sex, sugal, bisyo, alak, at anumang bagay na naglalayo sa inyo sa relasyon natin sa Diyos. At pagtingin sa krus, sa kabanalan niya, at sa pag-ibig niya. This is the message of our Lord Jesus Christ. Repentance. And we proclaim the gospel. Ipakilala natin na ang Diyos ay mabuti, matuwid, mahabagin at namumuhi sa kasalanan. Yes po, ipinapakilala natin na ang Diyos ay ang Diyos na mabuti na tagapagligtas at tinubos niya tayo sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Pero huwag naman nating pabababawin ang pagpapakilala sa ating Panginoong Jesus. Paano napapababaw? Hindi ba dumating tayo sa panahon na ang pag-share natin ng gospel? Kapatid, may problema kayo sa bahay? Yung relasyon yung mag-asawa? Lapit ka kay Lord. Punta ka ng church. O kapatid, may problema sa negosyo? Lapit ka kay Lord. May problema sa school? Sa trabaho? Lapit ka kay Lord. As if ginawa ng genie ang Lord. Huwag niyo pong pupunta sa maling pananaw na, ang Diyos hindi niya kayang gawin yon. Kayang gawin ng Diyos ang makapangyarihang bagay na yon. Subalit ipakilala natin ang kanyang kabanalan, ang kanyang pagkamuhi sa kasalanan, at ang pinakaproblema ng sangkatauhan at ang bawat salinlahi, ang kasalanan. Ang siya naging dahilan ng pagkakalayo-layo natin ng husto ng relasyon natin sa Diyos. Jesus is all that we need. Jesus is our Messiah. Jesus did not came to solve our earthly problems, but our deep, spiritual, and eternal longing. Turn away from sin. Turn away from that which destroy you. We proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ. And we stand firm. Tatayo po tayo. Pangahawakan po natin. We stand firm in the gospel and endure hardship. Dadating ang mga pagsubok. Dadating ang hindi mga magagandang bagay. Darating ang magpapatibay sa ating pananampalataya, mga sitwasyon na magpapatibay ng mga pananampalataya natin. Pero tayo po ay magpakatibay. Tayo po ay magpatuloy. Tayo po mag-aral ng salita ng Diyos. Hali po kayo. Tayo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos. At sa mga panahon na parang nanghihina tayo, parang nawawalan tayo ng lakas ng loob, tumayo pa din po tayo. Personal testimony po. Ako po bilang inyong lingkod, hand in my heart, humihiling po ako ng pasensya, pangunawa sa kung ano yung, nasabihin ko, hindi po ito mag-speak kung ano yung elders, it's just my personal experience po. Dumadating din po ako sa punto na para bang nakakapagod din. Na para bang may pupuntahan ba yung ating mga pagsisika para sa gawain ng Diyos? May pupuntahan ba yung pag-prepare ng worship songs para kumanta po kayo? Na pagka po titingnan, hand in my heart po humiling po ako ng pasensya po. Kapag ka nakikita ko sa aking makasalanan, makasarili, mapagmataas na mata, naaalala ko yung parang medyo late si kapatid. Parang hindi talaga kumakanta si kapatid. Buong 4 na kanta na. Hindi niya talaga kumanta. 5 oras nag-practice po yung worship team. Parang wala ding napuntahan yung pag-aaral. 3 buwan na in advance naghanda para sa mensahe. Tapos,
hindi pa tapos ay nagmemeryenda na sa labas. Parang na-hurt din po ako, napapagod po. And is it worth it? Parang dumating po ako sa punto na sinabi ko sa sarili ko, it's not worth it. 5 years, bago lang ako dito, tapos pwede namang hindi na lang magtuloy. It's not worth it. Kasi gamit ko po yung makasalanang mata ko. Pero kapag ginamit natin yung lens of our Lord Jesus Christ, pag ginamit natin yung batas ng pag-ibig ng krus, na pinamalas dun sa krus, you are all worth it. Hindi sayang ang pagpapagal para sa inyo. Hindi sayang ang pagmamahal ko para sa inyo. Hindi kailanman mapupunta sa wala ang bawat pagod na ginawa dito sa unahan. Nagawain para sa Diyos. Sino ako para hindi magpatawad sa inyo? O sa ilang mga nakaka-offend? Sa ilang mga hindi nagsasabi ng magaganda sa likod po? Sino ako para hindi kayo tanggapin? Sasabihin ko po sa inyo, mata sa mata, kahit habang buhay, ipaglilingkod ko ang buhay ko para sa inyo at para sa Diyos. Dahil ito ang mayaman niyang biyaya. Ito ang kanyang pag-ibig sa atin, na kahit kailan hindi niya tayo tinaboy, tinanggap niya tayo, minahal niya tayo, at tinubos niya tayo. Ituon natin ang ating mata sa mga makalangit na bagay. Ituon natin ang ating isip sa mensahe ng Diyos. Kanina po, yung instruction of our Lord Jesus Christ, huwag kayong magdala ng masyadong madaming bagay. It's not just the simplicity, dependency, mobility. It also speaks the urgency of the message. Kailangan na nating ipahayag ito. We're living in times that we hear wars or rumors of wars. Nangyayari na ito ngayon. And we need the urgency, mga kapatid. Ito na yung panahon para magpahayag tayo. Tumayo tayo. Sikap tayong ipahayag ang kaligtasan ng ating Diyos. 3 years ago po, meron akong isang pinsan na namatay po siya. And during her burial po, undefined pa din po yung reason ng pagkawala niya. Nagpakamatay ba siya or pinatay siya. Pero during her burial, sa school na kanyang pinagtatrabahuhan, itong pinakam nakakalungkot. Wala ni isang kapatid, kamag-anak, magulang, ang nakapagsabi na, hindi ako, sure ako, ang pupuntahan nito ay langit. Walang nakapag-speak ng gano'n sa eulogy niya. At hinayang na hinayang po ako hanggang ngayon. Sayang. Kayo po, hindi ko po alam kung gaano yung frequency na nakaka-attend kayo ng mga funeral service. Yung necrological service team, we appreciate you po. Pero subukan nyo pong umattend sa isang burol at obserbahan nyo lang po yung mensahe o huling mga salita para dun sa namatay. Hindi ba, walang kayang mag-assure. Ilan pang kamag-anak natin, ilan pang mga mahal sa buhay natin, ang hindi natin isi-share yung gospel. Hindi natin ibabahagi sa kanila ang kaligtasan ng ating Diyos. Ilan pa? Ngayon na ang araw ng pagliligtas. Ibigay natin ang atin pong buhay upang ipaglingkod ito sa kapwa at sa mga kamag-anak po natin. Hindi po ang mensahe na ito ay papunta dun sa, sige, lahat tayo magpastor tayo. Lahat tayo mag-missionary tayo. Matutuwa si Pastor Dave. Hindi po yon. Ang message po na ito ay gawin natin ang lahat ng oportunidad bilang intentional na magpakilala sa tagapagligtas, sa manunubos na ang ating Panginoong Jesus ang tanging daan ng kaligtasan. Hindi ba teacher ka, piloto ka, empleyado ka, ilagay natin yung mga opportunity, mga oras, mga sandali to make our best effort para ipakilala na ang tanging daan ng kaligtasan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus.
bilang conclusion po at pagtatapos, ayaw po. Ayan. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay pinapahayag ang pagsisisi. Ipinangangaral ang ebanghelyo at nananatiling matatag sa katotohanan. Ang tanong na magsa-summarize o magbubuod ng lahat ng katotohanang ipinahayag sa umaga na ito. Ang tanong na gusto ko pong dalhin nyo doon sa inyo pong mga tahanan, sa inyo pong bawat araw-araw na pagtatrabaho. Is He worthy? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Salamat po na kayo po ay ang tumatawag ng inyo pong mga lingkod, ng inyo pong mga missionary, mga minister, Panginoon. Panginoon, ibunyag mo po ito sa amin pong mga puso't isipan at huwag po namin pong isantabi na para bang dumaan lang. Itanim mo po ito sa amin pong mga kaisipan na ang kapangyarihan ng ating Diyos ay namalas namin sa pamamagitan ng mga binagong buhay na hindi nasusukat ang lago ng isang iglesia sa mga upuan na napupuno linggo-linggo. Nasusukat ito sa mga binagong buhay ng ating Panginoong Hesus. At ang binagong buhay ay naglilingkod para sa kanyang kaluwalhatian at para sa kanyang karangalan. Sa mga panahon na kami po ay nanghihina ang loob. Sa mga panahon na ang amin pong sarili, ang gusto namin, ang mga motibo namin sa aming paglilingkod. Panginoon, pahiyain mo po kami. Doon sa krus, may Diyos na nagpatawad at nagmahal sa amin ng lubos-lubos. Panginoon, you are worthy, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mataas, makapangyarihan, walang kapantay, at karapat-dapat na paglingkuran ng amin pong buhay. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bilang pagtugon po, tayo po lahat ay tumayo at ating pong awitin ang kantang ito. Do you feel the world is broken? We do. Do you feel the shadows deepen? We do. But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? We do. Do you wish that you could see it all made new? We do. Is all creation groaning? Yes. Is a new creation coming? Yes. Is the glory of the Lord to be the light within our midst? Is it good that we remind ourselves of this? It is. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He is David's ruler and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory?
Testify to truly love us. Does the Spirit move among us? And does Jesus, our Messiah, hold forever those he loves? Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah will conquer the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. From every people and tribe, every nation and tongue, he is made us a kingdom and priest to God, to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy? Is he worthy? Is he worthy of this? He is. Is he worthy? Is he worthy? He is. He is. He is worthy. He is Amen. Witness na ang aking pong mga anak, kinder